Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17. Ito ang sinasabi, "Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog sa isang gabi. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming naalala ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Patuloy mo silang pagalingin. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Panginoong Hesus, ikaw lang po ang siyang makapagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo namin ito inilalapit dahil ikaw, O Diyos, ang makapangyarihang Diyos na makapagpapagaling anumang klaseng mga karamdaman, O Lord. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mga nasunugan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na umuulan. Ingatan mo po sila. Gayon din po ang mga matatanda, ang mga senior citizen, mga kabataan, na sila ay naroon sa mga evacuation, Panginoon. Naway makatulog sila at makapagpahinga ng maayos, Panginoon. Pagpalain mo sila financially, spiritually, at emotionally upang sila, O Diyos, ay makabangon sa kanilang mga naranasan na pagsubok sa buhay. Panginoong Hesus, aming inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo pong ingatan sila, O Lord, ang aming mga kaibigan na ito, ang aming mga anak. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay sa pag-celebrate ng kaarawan mo at pagsalubong ng bagong taon. Panginoon, gabayan mo sila doon. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay doon sa ibang bansa. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo
ang aming mga kaibigan, mga kababayan na sa mga bilangguan. Patuloy mo silang ingatan doon sa loob ng bilangguan, O Lord. Naway maranasan nila ang pagsalubong ng bagong taon na may pag-asa na sila ay makalaya at mabigyan sila ng mga magandang pagkakataon na magkaroon ng kalayaan. Lord, anuman ang iyong kalooban para sa iyong mga nilikha sa loob ng bilangguan, Panginoon, ikaw lang nakakaalam. Patuloy mo po silang ingatan doon at ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Bagong taon, bagong pag-asa. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Happy New Year sa ating lahat. Bawat putok ng pikulo may bagong pakulo. Bawat sindi ng kwites sumisimbolo ng buhay na bagong bihis. Maging ang mga misa ay punong-puno ng handa na kung saan ang bawat kapamilya ay nagsalo-salo habang nagkukwentuhan. Ang iba ang naghihintay hanggang alas 12 upang mapagmasdan ang bagong umaga na may dalang pag-asa na sana ngayong 2025 lahat ng mga panalangin ay makamit. Bagong taon at bagong pag-asa ang naghihintay sa atin ngayong taon. Alam nating lahat na yung di ang hinihiling ng bawat isa. Bawat pasabog ng mga paputok ay may mga bagong pasabog at sorpresa sa atin na naghihintay nating lahat. Unahan ang ating paglalakbay dito sa mundo. Maaring positibo, katulad ng promosyon sa trabaho, nakakapagtapos sa kolehiyo, nakatanggap ng mamahaling regalo galing kay ninong at ninang, nanay at tatay, kaibigan o di kaya galing kay jowa. Maaari ding negatibo, pero dapat speak life tayo ngayong 2025. Bago kalimutan ang 2024, mga kaibigan, ay laking pasasalamat natin sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat lahat ng mga pagsubok mula sa buwan ng Enero hanggang Disyembre ay napagtagumpayan. Nakayanan ang bawat pasakit, dulot ng kaguluhan, pagputok ng bulkan, mga baha, at iba pa. Maaring tumulo ang mga luha sa panahong ito, pero hindi ito ang dahilan ng pagsuko at hindi na magpatuloy sa buhay. Maraming buhay ang nawala dulot ng pandemya, pero ito pa rin tayong nagdiwang ng bagong taon kasama ang paniniwalang may pag-asang naghihintay sa atin ngayong taong 2025. Huwag din nating kaligtaan, mga kaibigan, ang mga magigiting na kababayang buong sigasig na hinaharap ang lahat ng uri ng mga paghamon. Hindi tumitinag, hindi umaayaw, laging nakatingin o
ngiting nilalandas ang tinatapakang lupa upang buong tapat nilang maitaguyod ang kanilang pamilya. Mahirap man ang maging mahirap, mga kaibigan. Naging matatag ang ilan sa atin upang buong katapatan nilang malabanan at malampasan ang mga pagkakataong lalong humihirap habang tumatagal. Muli at muli nating tunghayan ang iba't ibang larawan ng mga Pilipino. Kailanman ay hindi tumangging harapin ang nakalantad na paghihirap. Gaano man kasakit, mga kaibigan, sila ay patuloy sa buhay ang pag-asang makakaahon din. Malalampasan din ang anumang sitwasyon ng paghamon, anuman ang pagkakataon. Muli at muli isa-isip ang mga agos ng buhay na ating sinasakyan. Hindi upang magpadala sa agos, kundi ang malampasan ang bagsik nito habang nag-iipon tayong ng lakas upang sa matalinong pamamaraan ang bansag dito ay diskarting Pinoy. At hayaang humupa ang bangis ng tadhana at idaan sa sayaw at musika ang dumaraang unos. Dapat lamang na sa isang bagong taon, ating harapin ang larangan ng ibayo pang lakas, talino, galing at husay. Hindi para maging number 1, kundi maging only 1. Ang bukod tanging Pinoy na hinasa ng kahirapan. Ngunit buo pa rin ang loob na salubungin, nasalungain ang hamon ng hindi natitinag. Ganyan ang Pilipinong kailanman ay hindi naging maparaan sa pag-ahon at pagbangon. No? Ang ngiti ay napakadaling gumuhit ng bagong mukha. Ang halakhak ay buong-buo sumasambulat sa kapaligiran. Tanda ng isang porsigidong Pilipino na palagiang ginagabayan ng tiwala at adhikain, taals at tatak na Pilipino. Ngayong bago na ang taon, mga kaibigan. Hindi magiging sorpresa kung ang buhay ay magkaroon din ng pagbabagong akma sa kanyang mga hinahangad. Habang may buhay, mga kaibigan, ika nga, may pag-asa. No? Habang may buhay, may pag-asa. Diyan tayo aangat ng lubusan sa pag-asang ang asenso ng pamilya ay nasa pinagsamang lakas, talino at husay ng Pilipino. Hindi kailanman ay magpapalupig, magpapadaig at magsasawalang kibo na lamang. Sa gitna ng laban natin sa kinaharap, ay laking pasasalamat natin sa ating napakabuting Diyos na hindi tayo iniwan ni pabinabayaan man. Patuloy siyang nagbigay lakas ng loob upang harapin lahat ng hamon ng mga buhay. Without His almighty strength and empowerment,
it is impossible to reach the year 2025 so that we are more than conqueror because He is our God. He is victorious. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin, nabigyan mo kami ng lakas at tapang ngayong 2025 upang kami, O Diyos, ay makaahon sa kahirapan. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo upang pasalamatan ang isang taong nagdaan sa aming mga buhay, ang 2024, na pinigyan mo kami ng lakas, buhay, pag-asa upang maabot namin ang taong 2025. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin upang kami, O Diyos, ay makarating sa taong 2024 at 2025 na may pag-asa na kami ay iyong bibigyan ng mga pagpapala. Ito man ay financially, emotionally, and spiritually. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pinagkaloob mo na kagalingan sa may mga karamdaman. Hiniling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo. Liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen.